Ang tatatakayin po natin ngayong umaga ito ay ang kahalagahan ng pagpapasalamat sa Diyos. Hindi naman sila mga tao na mahalaga ang pagpapasalamat sa Diyos. Kaya ba nakita niyo ang kahalagahan ng pagpapasalamat? Sino nakakita na sino ang kahalagahan ng pagpapasalamat? Alam niyo mga kapatid, ang pagpapasalamat sa Diyos ay malaking bagay na nagagawa sa ating buhay. Amen? Ito yung topic to ni Joan nung nakaraang linggo eh. Nakaraang biyernes. Maganda na-bless ako ron. Kasi mga kapatid, mahalaga sa isang Kristiyano na katulad natin na marunong kang pasalamat sa Panginoon. Hindi sa magandang bagay lamang, kundi mag-isa, hindi mo ibig. Natututo ko magpasalamat sa Diyos. Amen? Sapagkat ang pagkasalamat ay turo sa atin ng Panginoon sapagkat alam ng Diyos na ang ating nilalakad sa mundo ito ay magulo. Amen? Alam niyo mga kapatid, pag nagtakbo ng mundo ngayon, pasama ng pasama ang mundo ngayon. Hello? At kung hindi ka matibay ang iyong pananalig sa Diyos, apektado ka. Mabuti na lang na andoon ang Panginoon sa buhay natin na siya nagbibigay sa atin ng kalakasan, nagbibigay sa atin ng gabay, at nagbibigay sa atin ng pag-iingat. Ngayon mga kapatid, wala kang mapagkakatuwa ng tao. Ang ating presidente kumagmura eh, yung ating vice-presidente kumagmura. Narinig mo yung mura niya sa TV? Mamatindi. At yun naman ama, nilalapasta ka naman ng Diyos. Kaya sabi na panood ko isang radio commentator, anong klaseng bansa tayo? Nakakahiya ang ating bansa mga kapatid sapagkat ang ating dating Pangulo, minumura ang Diyos. Ito naman pangalawang Pangulo, binabanta ng ating Pangulo. Di ba mga kapatid? Minumura pa. Hindi siya sisirago sila, kundi ating bukasan ng ating mga isipan. Mabuti na lang mga kapatid, tayong mga Kristiyano, tinuruan tayo ng Diyos na magpasakop sa gobyerno. Amen? Amen. Totoo yung mga kapatid sa Bible yan. Pasakop kayo sa inyong mga namumuno sa inyo. Kaya mga kapatid, ano ba na sitwasyon ng punto ito? Matuto kang magpasalamat. Bakit mahalaga ang pagpapasalamat mga kapatid? Sapagkat kapag ikaw marunong magpasalamat, natatanggap mo ano man ang pangyayari sa buhay mo. Yan ang problema sa maraming tao. Hindi nila matanggap ang negatibong sitwasyon na nangyayari sa buhay nila. Kaya nung ako hindi Kristiyano mga kapatid, pero wala akong pagkakalala sa Panginoon eh. Alam niyo, katanungan ko sa Diyos, Panginoon, ba't mo ko pinanganak na mahirap? Ibig ko isisihin ng Panginoon. Kaya nga lang wala akong lakas ang loob na gawin ko yun. At bakit Panginoon, isinilang mo kaming mahirap? At sa sitwasyon ko ng aking buhay nung ako hindi Kristiyano, hindi ako marunong magpasalamat sa Diyos. Natural yun, amen? Tapos ang tao mga kapatid, natutunan mo magpasalamat sa Diyos kung maganda ang pangyayari sa buhay niya. At kung hindi, sinisisi niya ang Diyos. Hello? Alam mo, bilang tao, wala kang karapatan na sisihin mo ang Diyos. At bilang Kristiyano tayo mga kapatid, matuto ka magpasalamat. Ano man ang nangyayari sa buhay mo, kung ito'y negatibo o positibo, matuto ka magpasalamat sa Diyos. Amen? Dapat yan ang ibig ng Diyos sa buhay mo. Alam mo mga kapatid, ang sabi na Isaiah, iba ang kaisipan ng tao sa kaisipan ng Diyos. Iba ang plano ng tao sa plano ng Diyos. Minsan, sa simula ng buhay mo, negatibo ka. Diba? Hindi ka ba ito? Hindi mo ka masalamat, negatibo eh. Pero dahil ikaw ang Kristiyano, kahit ang negatibo ang sitwasyon sa buhay mo, matuto kang pasalamat. Bakit? Sapagkat yan
ang kaparaan ng Diyos para maituwid ang iyong pamumuhay. Amen? Amen. Kasi minsan, pakisimula pangit. Ako, di ba, kinukwento ko sa inyo. Nung ako ng pastor, totoo mga kapatid, ang dami ko sa nakalala magkano, parang kung doon nagkakamali, 500 o 300 naman. 300 naman sa buwan. Ang labi ko sa hindi ko ba hinahanapan ng simbahan? Bakit? Kasi konti naman miyembro eh. Ba't mo hahanapan ng simbahan? Pero hindi ako nagtampo sa Diyos. Kundi nag-iisa ko. Alam niyo mga kapatid, ibig ko malaman ninyo mga kapatid. Pagbigyan niyo na ako medyo mababang misay ko. Amen? Amen. Nauna naman eh. Alam niyo ba yung story ng lupang ito? Itong lupa ito, paano napunta sa atin ito? Alam niyo mga kapatid, ang unang simbahan ng CBN nandun sa Pinyahan. After mga kondora kakamali, after 2 years and a half, pinaalis na kami dahil iba gagawa bahay. Naging natin dyan sa kabila. Dyan sa kabilang kami. Ang may-ari ng lupa, mga kapatid, ang caretaker, tiyuhin ng may-ari ng lupa. Ang caretaker yung tiyuhin niya, ang caretaker ng lupa. Ngayon, yung caretaker ng lupa na yun, may anak siya, mayroon ng simbahan. Gusto makiharap sa administrasyon. Ang ibig mangyari itong batang ito, yung pera ng iglesia, ilagay sa manual. Hindi naman kalooban ng Panginoon yun eh. Na ang pera ng iglesia, ilagay mo sa negosyo eh. Amen? Marami sa akin nag-suggest ito bago para simbahan. Pastor, gusto mo kumita ng malaki? Sabi ko, sino ba tatagay sa kita ng malaki? Pastor, magtayo tayo ng school sa jazz. Pinaluwar sa isa-isa. Pastor, pilip lang ang laki nakikita ng simbahan. Pero hindi ako pumayos sapagkat hindi yun ang kalooban ng Diyos. Amen? Amen. Kaya balik tayo sa lupa. Namalas na nakihanap yung may bata, yung member, nagkamarunong eh. Hindi lubos sa akin. Teka, hindi ka lobat ng Panginoon. Alam mo, inintriga kami. Nagwala sa simbahan, nagwala nagwala. Hindi ako bagi po. Kaya pagkatapos sa lugar, sabi ko, hindi kami magiging payapa sa lugar na ito. Ang ginawa ko, minitig ko yung council. Sabi ko, maganda handa kaya sapagkat lilipat tayo, aalis tayo sa lugar na ito. Kung doon nagkakamali, ang simbahan sa kabila na yun, kung doon nagkakamali, mga 7 buwan pa lang kami. Pero marami pang buwan na parang matindi. Sabi ko, aalis tayo. Saan tayo nilipat ko sa school ka ako dyan sa Dulbayan. Sa mga salita, yung kapitán na nilipat rito sa Dulbayan, Tagalima yun. Kilala ko yun, kilala din ako doon. Ngayon sabi ko, si Kakap, ay plano ko sana namin na magkaroon pa ng nabasa sa school eh. Sabi niya, principal. Sabi kayo, kasi Tagalima siya. Ngayon, nakita ko yung principal. Principal ito, baklain. Nung panahon, medyo makisigaw ko nun eh. Ngayon, kinausap ko yung principal. Bakla, principal eh. Kasi sige, pastor, okay lang. Wala problema. Habang salita, napunta ang sa school. Tagulo daw ng kakamali. Mga 3 buwan kami doon. Ito ngayon, sabi ko, hindi po pwede. Dumadaan miyembro, hindi na kaya sa room. Ngayon, sabi ko, lilipat tayo sa aking ko sabi si Tenan. Yung lumang ko. Sabi ko, si Tenan nung sumisimba-simba na sa simbahan, tsaka yung si Tessie. Kinausap ko ito, Tenan, total lumag ako, bakante yung tabi ng bahay niyo. Pwede ko gamitin namin simba. Tayo na simbahan yun. Sabi niya, pasal pag-iisipan ko. Ngayon tumutuloy yung mga kapatid. Ang sabi ni Tenan, Pastor, ito pera maganda. Doon kayo punta sa papanay.
alam nyo, ilang sukat ng lupa ito nung una. Kung doon nagkakamali, para sa 185 square meter. Ngayon, tinayo na simbahan yun. Sabi ni Tena, Pastor, huwag na kayo mag-abala sa upa. Sasagutin ko na ang upa sa lupa. Sabi niya, natayo si simbahan dito. Ang problema mo, meron dito sa lugar na to. Meron na uwi. May mga diugan. Kung linggo may sa pagkakapunta sa simba, nagawadyo pa, nakapuka ko. Ngayon, sa madaling salita, iniisip ko paano mapapalis yung madyugan na yun. Kasi yung siya ng simbahan, sila pa nagamit. Malaki problema ako. Kinukusog ko si Tiena, sabi ni Tiena, kaya mo ako sabi ko si Lily, meron lupa. Ngayon, sa madaling salita, kinausap niya. Alam niyo sabi sa akin ni Lily, di meron lupa. Hindi niya pwede para sa yung tito ko na yan. Bakit? Bago kayo dumating yung simbahan dito, andyan na yan. Problema na naman. Isipin niya, pumunta kayo, niligo ba sugal? Pagka naman inyong pinatigin, minsan masama loob. Ngayon, hanggang sa naisipan ni Lili na ibenta na dumato. Kaya parte. Kaya Pastor, ibibenta ko, lupa ko sa inyo, may pera ba kayo gano'n? Sabi ko, magkano ba? Nagkataon yung kaya hinihinging down payment. May pera simbahan sa sa bangko, may pera ang simbahan sa bangko, nagkano na kanya hinahanap. Sabi natin salita, nagkasundo kami. Pastor, ito pinapakaganda, kontrata natin. Monthly, maghulog kayo sa akin ng 50 mil. Sabi ko, hindi kaya yun. Hanggang sa hinahata ko naging 20 mil. O sige, eto ngayon. Open naman nun, hindi stable. Bisa malaki, bisa maliit. Sa madaling salita, nag-advance. Sabi ko, hindi ka pwede mag-advance kasi wala kaming pera. Kung wala kayong pera, basta ibibento ko sa iba yung lupa, nakaw problema na naman. Sa madaling salita, pray. Hindi ako nagkikita sa Diyos. Natutulog, natalamat ako sa Diyos yun. Kasi yun ang sabi ng Panginoon eh. Di ba? Kaya, inalas yung mga membro. Sabi ko, gigay kayo, pupadalasin ka tayo dito. Nagbigay naman membro, madalita. Okay na, bakit ba yung istorya? Nabayaran ng lahat ng madaling salita. Ito ngayon, itong lote ito, kung ititignan mo lang sa pader na yun, dalawang lote ito. Yung isang lote, ang mayara si Yasmin. Isang lote si Lady. Kaya sabi ko sa miyembro, mga kapatid, mag-ipon tayo ng pera. Bakit hindi natin alam, bakit kabilang lote ibenta? Nagsalita na ito, mga miyembro, kasi amin na ito eh. Nag-ipon ngayon ng pera simbahan. Nakaipon ako 100,000. Ngayon, ang plano ito, Yasmin, mga kapatid, mahaba ba ako? Okay ba kayo? Okay. Intisado ba kayo? Amen. Baka kulang intisado eh. Sa mga salita, ito, Yasmin, nagplano na ang harap ng simbahan, gawa ng apartment. Pagdating ng apartment dito sa harap ng simbahan, matatakpan ng simbahan. Ngayon, pinakausapan na Titesi na si Yasmin, magpunang yun kasi matatakpan ng simbahan. Sa mga salita, pumayag si Yasmin na hindi mo na magtayo ng apartment. Ito ngayon. Lumating ang panahon na itong tropa ni Yasmin, kanya pamilya, nagdesisyon na sa amin na tumira. Sa madaling salita, lahat ng asset nila sa Pilipinas, ipinagkabili na. Inalok niya sa atin ang lupa. Kasi dalawang lote ito eh. Pastor, may pera ba kayo? Pero bakit? Ibibenta ko sa inyo yung lupa ko. Sabi ko, magkano kailangan ko? Ganun na niya, Pastor. Kaya nagkataon, ganun na pera lang. Kasi sa bangko. Sabi, sige, bigyan kita. Kailangan gawin ng kontrata. Basta maguli ko, pag-uli ko ka na Amerika. Sabi nila sa tita, nagkaya sa kontrata.
hulugan din, mali din. Dapat na natapos. Ang lupa na pagkipat sa atin yun. Amen? Kaya ko sasabi niyo na yun ang ibig ng Diyos. Bisa pinapadaan tayo sa mga negatibong sitwasyon ng ating buhay na hindi natin alam na yun pala ang makabuti sa atin. Hello? Naintindihan niyo kapatid? Kasi kung minsan, pag negatibo, nagreklamo tayo. Nagpapasalamat ka, bibig mo. Pero ang puso mo nagreklamo sa Diyos. Hindi dapat gano'n. Kapag nagpasalamat ka sa Panginoon, pati puso mo dapat nagpapasalamat. Amen? Kasi meron mga tao nagpapasalamat sa Panginoon. Ang bibig. Pero ang kalooban, nagreklamo. Hindi dapat ito mga kapatid. Ngayon, kung nagreklamo sa harapan ng Panginoon mga Panginoon, kasi puro negatibo eh. Ang hirap pinagdaanan namin dito. Kaya mga kapatid, pero ano ang bilugan niya? Maganda. Ito na, may simbahan tayo. May lupa tayo. Amen? Di ba kita natuwa? Amen. Palapan natin. Kaya ako ang kapasalamat na tayo itong simbahan to. Nasasabi ito yung malaki ng mga council tayo na hindi tayo ng fundraising. Kahit na siguro sa ibang simbahan, walang fundraising tayo mga kapatid. Ang simbahan na tayo sa pamamagitan ng pagsisikap ng mga miyembro ng CBA. Kaya kapasalamat ako mga kapatid. Kaya sa ibang mga kapatid na sila ang mga ginapit ng Diyos para ang bildigin ay masayos. Amen? Kaya mga kapatid, sa Diyos at kapurihan. Amen. Thessalonica, 5:18, pakibasa mo. Pakibasa mo no di Diyos ba yan? Sunod na, mabuting balita Biblia. Sino yung mabuting balita Biblia? Mabuting balita pa si Tonton. Unang Thessalonica chapter 5 verse 18. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo at sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Amen. Ito ang kalooban ng Diyos. Magpasalamat kayo sa anumang sitwasyon. Kaya mga kapatid, kagawin mo yung pagkakataon hindi maganda sa buhay mo, huwag ka magtampo sa Diyos. Huwag ka magreklamo sapagkat diyan papasimulan ng Diyos ang magandang layunin niya sa buhay mo. Amen? Matuto pasalamat. Ano man ang sitwasyon ng ganyan. Kasi may mga Kristiyano minsan, hindi naman sa lahat. Hindi mo, mayayanis minsan. May mga Kristiyano na puro reklamo. Minsan ka, wala na naman dito yung problema. Kasi nung medyo malakas ako, wala gano'n manengke. Yung pangalan, yung alin na yun, yung member na yun, lagi may reklamo sa kanyang asawa, may reklamo sa kanyang mga anak. Nakapakausap mo, kahit na masaya ka, pag hindi mo lagi malungkot ka. Di ba meron gano'n? Dati hindi ka ganda sa tao na yun. Nang nakausap mo, nagagalit ka sa tao na yun. Amen? Minsan nangyayari yun eh. Pero nakita ko na yung babae, makakasalubong ko sa palengke. Iniwasan ko. Bakit ko iniwasan? Sapagkat nakikita, pagkausap mo, wala kang marinig na positibo. Puro reklamo sa asawa, reklamo sa anak. Makapuntis ko po. Sabi ko, hindi ako nalagot sa tao ito. Kaya iniwasan ko yung mga. Kaya payo ko sa iyo, ito lagi yung sasabi ito sa iyo. At ito, ang itinim sa aking isipan ng una kong naging mentor doon sa Unida. Ang sabi sa akin, Iben, ikaw ay bagong Kristiyano. Ito tandaan mo, huwag ka sasama sa mga Kristiyanong hihempot-hempot. Ano ba, Kristiyanong hihempot-hempot? Yung may sa malago, may sa mahina, may sa absent, may sa present. Huwag ka sasama dyan. Bakit? Pati ikaw maapektuhan. Pati ikaw matadala. Ang kasamahin mo sa loob ng simbahan, yung mga Kristiyanong malalago, masasibag. Kapag sila masibag, sisibag ka rin. Amen?
Kaya mga kapatid yung anak, sabi ko sa kapatid, hindi mo katabi mo, baka hipot-hipot yan. Dapat malago kasama mo, amen? Sabi ng Biblia, magpasalamat sa Diyos sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Kaya mga kapatid, meron talagang pangyayari. Minsan nga, ito, meron kapitbahay mga kapatid. Nung minataas siya, napakabait, walang bisyo, susunod na trabaho, bilang isang babae na nasahin na si mag-asawa. Bakit napakabait eh? Nasiba, masunod sa magkulang. Lahat ng bagay, nasa kanya na bilang isang mag-ginoon na lalaki. Ngayon, nakapag-asawa ng Tagaraw sa amin. Natuwa siyempre yung magkulang ng babae. Pati babae natuwa sa ang kanya na mag-asawa ay masipag, responsible lalaki. Eto ngayon, dumating yung panahon na yung babae, yung lalaki, nagbisyo, nakapag-markado ng tropa sa aming mga adik, nagbisyo ng babae, uminom ng alak, nag-drugs, nagloko sa madaling salita. Pero kung inyo pag-aaralan ng buhay, maganda pa simula. Diba? Kasi mabait eh. Matutuwa kayo para banda huli. Lagim ang kanyang sasabihin. Pero kaya mga kapatid, ito magandang araw sa atin ng Panginoon. Kung ikaw nagsisimula sa negatibong sitwasyon, ipagpasalamat mo sa Panginoon niya. Baka yan ang paraan ng Diyos. Yan ang layunin ng Panginoon para sa ikabubuti ng iyong buhay. Amen? Napakataon na niniwala sa sinabi ng Panginoon, ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Hindi ito Diyos ng wala. Hindi ito Diyos ng kaluluhan. Ang ating Diyos ay Diyos ng kaayusan ito. Inaayos ang Diyos ang buhay ng bawat sa atin. Dati, sabi nga sa Prayer Mountain, kapag dumating ka sa Prayer Mountain, na ang buha mo parang pasas, paglabas mo parang ubas. Hello? Amen. Alam niyo ba sabihin, no? Dati may problema ka, pag ikaw na-born again, hindi ko sasabing mawala problema pag na-born again ka. Kundi aayusin ng Diyos ang buhay mo. Amen? Magiging matibay, matatag ang iyong buhay sa harapan ng problema na iyong hinaharap. Amen? Hindi kailangan ng mga ating Kristiyano. Yung kanyang problema, ano naisip? Magwala. Uminom. Amen? Magpalipas kung saan-saan. Di ba? Akala nila yun ang kaparanan na para sila makalim. Hindi na alam, habang ginagawa nila, palubog ng buhay. Pero tayong mga Kristiyano, negatibo, ano ang dapat mong gawin? Magpasalamat ka sa Diyos. Sapagkat ikaw naniniwala na ang Diyos, may plano sa buhay mo. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, napakabuti ng Panginoon. Amen? Baka, ibig ng Diyos na tayo ay maayos. Ibig ng Diyos na banda na tayo sa maayos na mamumuhay. Unang Korinto 7:35. Kati pa ito. Unang Korinto, chapter 7, verse 35, ito ang sinasabi. Sinasabi ko ito upang masulungan kayo. Hindi ko kayo hinihigpitan. Ang nais ko ay maakay kayo sa maayos na pamumuhay at nang lubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon. Amen! Ano na yun na sa buhay mo? Maging maayos ang iyong pamumuhay. Ang nakakalungkutan ito mga kapatid. May mga Kristiyano na alam mo na mabuti ang layunin ng Diyos sa buhay niya. Minsan mismo sunod. Napakaganda na layunin ng Panginoon sa atin. Amen? Ano layunin niya? Maging maayos ang ating pamumuhay. Gusto niyo ba yan? Masarap mamuhay ng maayos sa mundo ito. Kahit na magulo. Amen? Kahit na hindi tama ang mundong ito, basta maayos ang mamumuhay mo, masaya ka. Kasi meron iba,
ayos na ang pamumuhay, ginugulo pa. Meron ako nung ganyan, di ba? Ayos na pamumuhay. Yung pinipilipin ka, gulo sa buhay niya. Sino sasisihin mo? Amen? Kaya mga kapatid, napakaganda ng plano ng Diyos sa buhay natin. Pangalawang punto, kapag nagkapasalamat ka sa Diyos, iyon sinasalig ang buhay mo sa Diyos. Amen? Iyon sinasalig ang iyong buhay sa Kanya kapag ikaw ay nagkapasalamat sa Panginoon. Kaya nagkapasalamat sa Panginoon eh. Kasi magpasalamat sa Panginoon mga kapatid. Ipahintulot mo na ang buhay mo sa kamay ng Diyos. Amen? Ano sabi sa Colosa 2:7? Ano sabi? Pagkabasa mo, Father Gobon. Colossus 2:7. Basta King James ako kaya. King James. Pwede. Nagahugad at nagtatayo sa Kanya at matibay ang inyong pananampalataya gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Amen. Ang sabi dito sa aking mabuti sa aking Biblia, manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalataya, itulong ko sa iyo at laging magpasalamat. Kita nyo lang, sa mga patid ka, magkaroon kayo, pray. Kung ka nalimutan, magpasalamat. Amen? Wala ka naman dala sa mundo ko doon, dumating tayo, pray. Sige, alam mo kung ano sa Diyos. Amen? Alam mo naman sa iyo, galing sa Diyos yan. Kaya sabi ng Biblia, huwag ka mga malaki, hindi ka malakas. Huwag ka mga matalino. Kung hindi ka binigyan sa buhay, wala ka. Amen? Kaya, ang sabi nito, isalig mo ang iyong buhay sa Diyos. Amen? Napakalaga na yan ay matutuhan ng mga mananampalataya. Kasi maraming Kristiyano na sinasabi Kristiyano, pero ang buhay, napakalayo sa Diyos. Hindi dapat gano'n. Kaya mga kapatid, inaturo sa atin ng Biblia sapagkat lagi kang magpasalamat at isalig mo sa Diyos ang iyong buhay. Amen? At sabi dito sa 2 Peter 2:18, magpatuloy kayo sa paglago. Kung sa Kristiyano, malago ka. Pero, may mga Kristiyano hindi lumalago. Ang tawag kita mga Kristiyano mungguloy. Kaya ba gusto niyo magkaroon ng anak ng mungguloy? Pero, gusto niyo magkaroon ng anak ng mungguloy? Gusto niyo pala lahat. Ika na ako. Ayoko magkaroon ng mungguloy. Amen? Ngayon, maraming Kristiyano mga kapatid, hindi ko nilahat. Maraming Kristiyano ang buhay spiritual ay mungguloy. Hindi lumalago. Ang taga-taga ng Kristiyano, gano'n pa rin ang mag-uugali. Ang taga-taga ng Kristiyano, ang kulat ka gano'n ang katwiran. Sabi ko, ano mga taong to? Wala naman natutuhan-tuhon linggo sa sermon ng pastor. Dapat, kapag ikaw ang nakikinig ng mensahe ng pastor, ituloy mo yan ang mensahe ng Diyos. Amen? Amen. At yan ay dapat mong may apply sa buhay mo. Amen? Amen. Hindi yung pasok sa kanan, labas sa kaliwa. Hindi dapat yan. Dapat isinasa buhay mo ang iyong natutuhan at iyong narinig mula sa Diyos. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, maganda sinabi ni Pedro ito, magpatuloy kayo sa paglago. Kaya ang isang Kristiyano, lumalago ka. Amen? Huwag namang ikalalaki ng ulo to ni Jerome at ni Dina. Nabibili mo ko sa mag-asawa nito. Sila mga taga-Batangas. Ang kailang negosyo, may pwesto sa palengke. Mag-uusap kami ni Pastor Willie. Bili mo pa sa mag-asawa na yan. Bakit? Ang feeling ko nandito. May samantala, kung sino malapit dito, siya wala. Di ba? O, gusto nyo sabi ko, sino malapit dito na wala?
Kasi sabi ko, number 1. Number 2, hindi na ako papahiya. Pero ito ako mag-asawa, sabi ko sa Pilipo ko ito, bakit? Batangas, Padre Garcia, punta ka ng Cavite. Kahit na sila may sasakyan, malayo pa rin. At ang negosyo, palengke, at ang araw palengke mga kapatid. Alam ni ko yun ang malakas, amen? Pero siya sakripisyo nila. Alam sa Panginoon. Amen. Yan ay sign ng kanilang paglago. Amen? Naway, mga kapatid, magpatuloy kayo sa paglago sa Panginoon. Yan ang ibigay Diyos sa atin. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, hindi lagi na pero hindi ka lumago. Lagi na yung Diyos. Kaya mga kapatid, lumago ka. Amen? Lumago ka. Iba na para tayo. Pangatlong punto. Kapag ikaw ay natutong magpasalamat, mapagkatagumpayan ang kabarisahan at magkakaroon ka ng kapayapaan. Kapag marunong ka magpasalamat, ulitin ko lang, pati kabarisahan ay iyong mapagkatagumpayan. Alam niyo mga kapatid, hindi mo maiwasan na mabalisa ka. Lalo na kung wala kang trabaho, meron kang nag-aaral, mga matrikul na, nagtrabaho, natagalan ka sa trabaho. Talagang hindi mo maiwasan, hindi ka mabalisa. Amen? Pero ang sabi ng Biblia, napakaganda, challenge sa atin ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 4, verse 6 and 7. Pakibasa mo, Sister Joanne. Pero sa chapter 4, verse 6 and 7. Johan. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip at ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng manalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ng Diyos. Amen. Ano sabi niya? Huwag kayong mabalisa. Mga kapatid, ayon sa statistic ng census, karamihan mga Pilipino ang ginamamatay, stress, kabalisahan, pag-iisip. Alam mo kapatid, bisa sa aming buhay, tumarating yung mga kakulangan, mga problema. Iniisip ko, ba't ako malulungkot? Iiwan ko naman lahat to. Amen? Minsan, ang aming kasing bahay, mga kapatid, mula nang ginawa yung karito sa may banda ng bando, ang aming bahay, tuwing ulan, kinakabahan kami. Bakit? Kasi pag umulan, sigurado bahay sa bahay namin, ubutan nila pag binaka. Taas ang appliances, linis ng bahay. Diba? Hindi ka mabagawa. Pero, bakit inisip ko ba ito? Mabagawa sa mga bagay na ito. Hindi naman ako tumadala sa mga ganito. Yung mga taga-Batangas, mga taga-Bicol, ang bahay, ang kabubong, kami, ang bahay namin, 2 feet lang. Namamagabag ako, sabi ko, napakamamang ko naman. At saka walang magagawa mga kapatid pag napalis sa problema mo. Amen? Sige, inisip mo problema mo, may nangyari ba? Hello? Pag inisip mo problema mo, may nangyari ba? Nabago ba yung sitwasyon? Hindi. Baka mga kapatid, lalo na malala ang sitwasyon, bakit bari ka pa magkasakit? Kaya,
tayo mga kapatid ay tinuturuan ng Diyos na anuman ang sitwasyon, matuto kayo pasalamat sapagkat yan ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. At yung mga bagay na yan, mga kapatid mo, ikaw na pasalamat sa Diyos, nagkakaroon ka na kapayapaan. Alam niyo kung minsan, ang tawag sa mga Kristiyano, abnormal tayo eh. Bakit? Nasunugan ka na, nagkapasalamat ka pa. Di ba abnormal kung titignan nyo? Mga taong to, nasunugan na rin kapasalamat pa. Ang tanong ko, di ka mo pasalamat, ba't mapabalik babae mo? Hindi naman eh, sunod din eh. Amen? Pero, may isa nga, eto eh. Noong naman, di ba kilala si Ellen Bella? Kami, kilala na 70s, kilala namin niya. Mga bata kilala si Ellen Bella? Ikaw na. Hindi yan kasi basta kabata. Alam si Ellen Bella, born again yan. Yan ay isang artista na punta ka, radio broadcaster, no? Alam niyo si Helen Bella, kilala ng mga, ang age niya, kaya ko ba, 70s, kilala namin yan. Eto ngayon, nung siya nagkaroon ng sakit, nahalos si kamatay niya, minitigyan mga kanyang mga anak. Sabi niya, pag ako namatay, nakaburo, magkaroon ka ng praise and worship. Pampira yan. Kaya nakakita ng buro na mayroong praise and worship. Yung ginawa natin kanina, praise and worship yun. Nakakita ka gano'n. Kaya ganun gawin sa buhay pag namatay ako. Praise and worship. Nagkakantahan, nagkapalakpakan, nakakatulog sa harapan nila. At sabi ng ibang mga reporter na mga hindi born again, ba't ganito mga born again? Para masira ulo. Hindi na maganda nangyari, nagkasaya pa. Yan ang kahalagahan mga kapatid ng magpapasalamat. Na kahit na hindi maganda ang sitwasyon sa buhay mo, tanay matututuhan kayong makita. Amen? Amen. Matutuhan magpasalamat ka. Ang unang ipadala sa iyo ng Diyos, ang kapayapaan nagbubula sa Kanya. Hello? Kaya huwag kayo malungkot. Kung hindi, kung negatibo ang sitwasyon, ang tanong, sino may kasalanan? Ang Diyos ba? Di ba ikaw, nagkamali ka ng desisyon? Amen? Tapos yung magsisisi ka, sisisi mo ang Diyos. Ba, napakalaking kakakanan niya. Ang gusto ng Diyos, maging maayos kang buhay mo, tapos sisisi mo ang Panginoon. Ngayon, dahil ka nagkamali, ang Diyos nagturo sa iyo na maraming magagandang bagay sa mga bagay na yun. Amen. Nagturo ang Diyos. Ginagaganda sa Panginoon na bakit nagkamali ka na, may tinuturo pa sa iyo ang Diyos. Amen? Parang pa natin ba naman? Alam din tayo mga Pilipino, kakaiba tayo. Bakit? Pagkatapos ang alak, apo naman. Alam niyo mga kapatid, kami mag-asawa ni Josie, nung kami nag-asawa, hindi kasi nagtrabaho yan. Kaya ang kanyang panahon, nasa mga anak niya. Kaya hindi naranasan ng aking mga anak na hanapin ang kanilang nanay, dahil nanay sa trabaho. Hindi naranasan kapag kinaibiyan, nandun ka sa Diyos sa tabi nila. Ngayon, ibang panahon mga kapatid eh. Ano panahon ngayon? Ang panahon ngayon, kailangan para kayo nagkatrabaho. Hello? Hindi kagaya nung araw, mga panahon namin. Ang nagtatrabaho, marami. Ang nanay, nasa loob ng tahanan, na siya nangangalaga sa mga anak. Pero kaya iba nga mga kapatid eh. Alam ito, aking nalong sa Sinika. At ito si Simon, pero sila nagtatrabaho. Ngayon pag wala, pag sila'y wala, ang naiiwan sa amin si Nathan, si Taba. Ngayon, kapag nakikisikin na maalanganing oras, lagi sasabihin, Mami, iyak na iyak.
Hindi alam ni Diyos ito, tsaka ng mga mag-asawa ito. Kapag biya si Nathan, mga kapatid, parang hinaharap ko yung puso ko. Parang awang-awa ko sa akin. Apo? Sabi ko, ano ba meron ito mga apong to? Bakit ito? Laban mga lolo. Ano ka kung meron ito mga apong to? Samantalang nung araw, pag umiyak ang aking mga anak, ano yung sasabihin ko, kasi ulo nyo. Ngayon, pag umiyak ang aking mga anak, parang nahanong yung titip ko. Nandaro ko, atin ko, sasabihin nita pa, Mami. Kaya tayo mga Pilipino, kakaiba tayo. Amen? Hello? Okay ba mga lola? Kaya mga kapatid, iwasan natin na ang ating mga pamahismol. Amen? Ngayon, ang sabi niya, makakaroon ka ng kapayapaan mula sa Diyos. Amen? At ang sabi dito sa letter B, huwag tayong maparisa. Mga kapatid, iwasan yung maparisa. Ayaw ng Diyos ng kanyang mga anak nag-aalala. Ayaw ng Diyos ng kanyang mga anak na maparisa. Ano sabi sa 14:1 ng John? Boy, makibasa pa mo. John 14:1. Huwag matungihanan ang iyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sabi niya, huwag paglumihanan. Sa mabuting balita Biblia, huwag yung pagbalisa, mga kapatid. Ang kabalisahan hindi makakatulong sa atin niya. Amen. Amen? Bakit kapag ikaw nababalisa, pumasok sa kwarto, magpasalamat ka sa Diyos. Kapag ang kabalisahan, pwede ka patayin yan. Amen? Kaya niya bakit siya ng ulo eh. Bakit? Masyado ang tao yung walang kapayapaan. Amen? At ikaw riyan, ang buhay spiritual ay nagbubunga ng kapayapaan. Romans 8:6, pakibasa sa mabuting balita Biblia. So, Romans 8:6. Romans 8:6, ang pagsunod sa hilig ng laman ay nahahatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Amen! Ulitin ko, ang nabunga sa laman, nagbubunga ng kamatayan. Gusto niyo ba mamatay? Ngunit ang nabubuhay sa buhay spiritual, nagbubunga ng kapayapaan. Ano piliin mo? Kamatayan o kapayapaan? Kapayapaan, siyempre, di ba? Kaya mabuhay ka ng mga bagay na spiritual. Amen? Tara, Panginoon, sana mga kapatid. Para ba kayo ng umagang ito? Amen. Para natin, Panginoon.